Sabi niya, di ganun katanga si Chamame para iwanan ang mga anak sa Pilipinas. So, may mga meaning 'yon para sa kanya. At sabi ko nga, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo at alas 8 na po ng gabi. At eto, katatapos lang po na may nag-check out po ngayong araw doon sa may Casa Guiniana. Sila Belinda po ay nagtatanggal ng mga dapat tanggalin doon ng mga basura. So, day tour ngayon. Yes po, day tour at nag-start sila ng alas 12, umuwi din ng alas 7:30. Kaya bukas maraming ligpitin. Dahil sa susunod na araw may magche-check-in na naman. Nako, salamat po sa Panginoon dahil napakaraming nag-check-in ngayong buwan. At sabi ko nga po, kahit na yung iba ay libre lang, at least nakabawi-bawi po tayo mga amigo. Yes po, nakabawi-bawi po tayo ngayong buwan. At maraming salamat po sa lahat na nag-check-in ngayong buwan. Talaga namang hindi ko kasi binablog at natutuwa ako kasi hindi mga subscriber po mga amigo. Yung mga nag-check-in dito, parang isa lang po yung nag-check-in ngayong buwan dito na subscriber, and the rest hindi po natin mga subscriber. Kaya po, at least nakikilala na po ang ating resort. At eto, andito ako, si Kuya Benji nandun po sa kabila. At gusto ko lang sagutin itong sinasabi nitong si Nora Lisa. Sabing ganon ni Nora Lisa, di ganon katanga si Chamame para iwanan ng mga anak sa Pilipinas. Sabing ganon. So, i-explain ko na sa inyo. Sabi ganon, hindi ganon daw katanga si Chamame para iwanan ang mga anak sa Pilipinas. Sabi ganon. Napapaisip ako bigla sa sinabing ganon. So, wala kayong kaalam-alam sa mga nangyayari sa usapan namin ni Chamame noong mga nakaraang araw at mga usapan namin. So, hindi ko naman kailangang anuhin yun. Kasi, iniiwasan ko na mag-video sa kanila nang hindi, gusto ko talaga nagpapaalam at sinasabi, para prepare sila if ever, like Chamame. Sabi ko, Chamame, magbablog tayo, magbibideo tayo kung gusto mo. So, gusto mo bang mag-video or hindi? Ganun po mga amigo. May mga times kasi mga amigo na marami ko natutunan sa nangyari before kay Chamame at sa pamilya niya. So, syempre, ako naman marunong namang umunawa at umintindi. Kaya po ba, sa bawat ginagawa naming videos ay syempre mas magandang ipagpaalam natin at sabihin natin kung i-accept niya or hindi. Kung okay sa kanya or may time siya or merong siya ba ay ang kanya bang puso ay okay sa pagbablog, ganun po. So, sabi ni Nora Lisa, di ganun katanga si Chamame para iwanan ang mga anak sa Pilipinas. So, abang binabasa ko yung mga comment ay sabi kong ganun napaisip na lang ako. Kung hindi kung yun ang tingin ni Nora Lisa, syempre baka best friend niya. baka kaibigan niya baka kaibigan niya to, kaya parang sinasabi na So, sa una, mga amigo, ang bibigyan nating second chance para po sa mga anak ni Chamame ay hindi dahil sa gusto ko lang. Hindi dahil sa gusto ko lang na pumunta yung mga bata dito. Unang-una po mga amigo, ang mga bata ay napagkaitan ng magandang future at alam niyo lahat ng istorya at isang taon na nakakalipas. So nagpahinga sila sa vlogging, sa lahat-lahat at hindi ko sila talaga ginagambala. Hayaan ko lang kung magme-message sila sa akin. Kung hindi sila magme-message sa akin, hindi ako magme-message sa kanila. Nararamdaman ko sa kanila, especially sa nanay kay Chamame, wala akong nararamdaman galit, inis o ano pa man. Tapos na po yun. So, mula po nang umalis sila dito talaga, sabi ko nga po, nagkaroon naman ako ng peace of mind, naging masaya naman ako, and then, dumating sila Joanna sa Pilipinas dito, at naging happy naman talaga.
at ng pagpunta ni Joanna dito. Kaya lang maraming nangyari, maraming mga nagbago, maraming mga changes, maraming pero hindi ganoon ka nung pag-alis sila Joanna dito tsaka ni Wesley, hindi ganoon kasakit kagaya nung nasa una kasi sila kasi ay hindi ko naman talaga masyadong kaibigan ko, pero hindi ako masyadong like kay Wesley. Love ko naman na parang anak ko, ganyan. Kaya lang, syempre, hindi kagaya ng dati. Ganun po yun. Syempre, ako ang nakakaramdam, ako ang nakakaintindi ng bawat sitwasyon. So, yun, kahit na umalis sila Wesley dito, malungkot naman. Kaya lang po, mga amigo, ganun siguro talaga ang buhay. Ang natutunan ko kasi, mga amigo, sa nangyari sa lahat ng ito ay unang-una dapat ay mahalin ko yung aking sarili. Mahalin ko rin yung sarili ko at unahin ko yung aking sarili. Yun naman po, mga amigo. Kaya nang umalis din sila dito, parang sinabi ko na lang na baka talaga hindi pa panahon para sa kanila. Ganun na lang. So, yung process ng sinasabi na ng healing or kung ano pa man yan o sama ng loob o ano pa man, wala hindi ko masyadong ininda. Although medyo nakaka-hurt din, kaya lang hindi ko masyadong inintindi talaga kasi sabi ko marami akong dapat na unahin o marami ko dapat intindihin bukod doon. So sabi ko nga marami na nangyari nung time na biglaan kasi yung pag-uwi nila Joanna dito tsaka biglaan yung pag-uwi ni Joanna tsaka ni Wesley doon sa Gabon. At talaga naman, sabi ko nga po sa inyo ay hindi kami masyadong prepared noon. So kahit si Lenlen ay kasama namin at nag-effort at sobrang ginawa kagaya nila madam nung umuwi sila Joanna. So, unang question ko lang doon ay may ano bang pagkakamali? Ano bang pagkakamali ko? Ano bang ano ko? Parang parang sabihin ko, dapat ba akong mag-guilty sa pag-uwi nila? Dapat ba akong Tapos sabi naman ni Kuya Benjon, ano dapat mo ika-guilty? Lahat naman ginawa mo para sa kanila. Ganun po. So, eto ang sabi ni Nora Lisa. Sabi niya, di ganun katanga si Chamame para iwanan ng mga anak sa Pilipinas. So, may mga meaning yun para sa kanya. At sabi ko nga, kung yun ang kasaloobin ni Chamame, wala, hindi ko ipipilit yung sarili ko o hindi ko ipipilit yung gusto ko para sa kanila. Kung hindi niya gustong iwanan yung mga anak niya sa akin, it's okay. Wala namang walang issue, walang problema doon. So, ang second chance na ibinibigay sa kanila is para sa mga bata, para magkaroon ng magandang future. At sa lahat-lahat ng nangyari, bata ang luging-lugi. Luging-lugi ang mga bata kasi maayos ang buhay nila dito at namuhay sila dito sa Pilipinas ng maalwan o maganda ang buhay nila. So para sabihin na hindi raw tanga si Chamame para iwanan ng mga bata. So hindi ko hindi ako ang nawalan, di ba? Hindi ako nawalan for almost 1 year na wala sila Chamame dito. Ay sa totoo lang, na-enjoy ko naman din ang buhay ko na kahit naman na wala sila. Kumbaga na-enjoy, may family naman ako di ba? Andiyan naman yung mga anak ko. And then may negosyo naman tayo. Tapos nakakapag-vlog naman tayo ng gusto natin. And then yun. So ending, hindi po tayo ang lugi. Sila, yung mga bata ang luging-lugi doon. Ang mga bata ang kawawa. Yun ang totoo. Kaya yung sasabihin na ganyan na kaya Chamame, nasa sa kanya yun. Wala na sa akin yun. Ang bibigyan natin sa kanila ay second chance. Pero kung hindi kaya ng nanay na iwanan yung mga anak niya dito, ay hindi ko na problema yon at yun ay nasa sa kanila na. Ang second chance ay ibibigay sa kanila. Sabi ko nga yung love na ipakita ko, na ibigay ko sa mga anak ni Chamame is totoo naman.
At never akong nagpanggap sa nararamdaman ko. Nakita nyo paano ako umiyak, tumawa, lahat-lahat yan. Pero syempre, yung pag-uwi talaga nila, napakasakit para sa akin. Pero yun nga po, mula nung umuwi sila at taon na ang nakakalipas, sabi ko nga po sa inyo, ang dami na bago. Ang dami na bago, like syempre naging priority ko yung family ko. Every Sunday merong family bonding, unlike before hindi masyado. Tapos every day kasama ko ang family ko, lalo ngayong bakasyon, ganun po. So para sa akin, nakikitsamame kung ano man yung nakikitsamame kung iiwanan niya yung mga bata or pagkakatiwala niya sa akin. If ever na pagkatiwala niya sa akin, okay lang sa akin yun. Pero this is the last last na ito na bibigyan ko ng chance yung mga bata. Pero kung hindi kaya ng nanay na iwanan sa akin yung mga bata, ay much better na doon na lang po sila. Opo, doon na lang po sila at makapag-aaral naman din po sila doon. And then, patuloy pa rin naman ako na nakasupport para sa kanila kahit paano. Hindi nga lang kagaya ng suporta na kaya nandito sila sa Pilipinas or nandito sa Equatorial Guinea na anytime ay mabibigyan natin, ganoon po. Hindi para sa akin, mga amigo, ay okay na ako, kontento na ako sa buhay na meron ako. So, tutulong pa rin naman ako kung maaari at gusto kung sa sitwasyon nangangailangan pa rin sila. 'Di ba? Lagi ko naman sinasabi before na tutulong ko sila sa abot ng aking makakaya. Ganun po. So, kung sa question sa sinabing gano'n na parang walang hindi pagkakatiwala sa akin ni Chamame yung anak niya, at hindi niya hahayaan na maiwan sa akin yung mga anak niya, okay lang yon. Walang problema doon. At sabi ko nga, kung pumunta sila dito, edi okay, tutulungan ko. Kung hindi sila pumunta dito sa Pilipinas, edi okay pa rin sa akin, di ba? Okay pa rin sa akin, walang kaso doon. Pero sa lahat-lahat po ng nangyari dito sa atin, especially po sa mga nagsusulsol, sa mga gumawa ng mga issue na yan, especially sa mga nagme-message sa kila Joanna, kila Chamame. So nasa sa kanila yung kung paniniwalaan nyo or hindi. Basta ako, ang mga bata ay welcome dito sa akin, sa bahay natin. Welcome sila dito. Handa ko pa rin silang pag-aralin. Pero siguro yung mother ay hindi na muna. Oo, hindi na muna, meaning ay pwedeng ipagkatiwala sa akin yung mga bata, pero hindi na para makasama pa rin naman yung mga nanay, ganoon. Pwede naman na magbakasyon, for example, nandito halimbawa si Misma, si Amir, si Vivian. For example, si Chamame, after 1 year, 2 years, magbabakasyon siya dito ng 1 month, pwede rin yun. O gusto niya 3 months, 4 months, ganun. Pwede siya magbakasyon ng ganoon. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong problema kay Joanna at kaya Chamame. Wala akong problema sa kanila. And ang kaya ko lang ipakita sa kanila ay yung pagiging ako na kaibigan nila. At ano man yung mga bagay na ginawa nila sa akin, hindi ko man nagustuhan, pero andito pa rin ako para sa kanila, para matulungan pa rin naman sila sa abot ng aking makakaya. Pero this is the last, sabi ko po, this is the last chance para po sa mga anak ni Chamame pag andito na sila sa Pilipinas. Sabi ko nga po ay mga bata nakikinig sa akin, at magiging maayos yung pamumuhay ng mga bata dito kung ako ang magiging ako ang mag-aalaga at ako ang mag-guide sa mga bata. Yun ang natitya ko. Kaya kung may tiwala sa akin si Chamame, iwanan. Kung wala tiwala sa akin si Chamame, hindi niya iwanan. Walang problema. Pero I'll make sure na sa bawat gagawin
ko ngayon ay dapat nandoon yung dapat nandun, maliwanag sa bawat isa yung aming maliwanag sa bawat isa. O malinaw mga amigo, malinaw yung dapat yung pag-uusap. No. Kasi ang sa akin ang gusto ko lang din naman ay makapag-aral ng mabuti si Misma naman ang nakakasama ko nito, si Amir din okay naman sa akin at nire-respect nila ako. Nire-respect nila ako at alam nila kung paano magsabi ng thank you, magsabi ng salamat, ma-appreciate ko ano yung mga ginagawa natin sa kanila. And if ever may mga nararamdaman silang hindi okay, sila'y tahimik lang at sa huli, sabi ko nga nandun yung respect nila para sa akin. Kaya yun ang reason kaya po mga amigo na nag-hope pa rin ako na magkaroon ng second chance na makapag-aral yung mga bata rito. Pero kung hindi na talaga pwede, okay lang. Masaya ako kung ano man yung mga desisyon na gusto na sa buhay. So yun po mga amigo, ano pa man yung mga gusto ni Chamame o gusto ng mga bata, support pa rin ako. At as long as mayroong pag-uusap ng maayos at nagkakaintindihan. So yun po mga amigo. Salamat po at Ate Nora Lisa, ano man yung iniisip mo, ano man yung mga suggestion mo, ano man yung mga comment mo or sa mga nagsasalita ng about sa mga ganyan. So ano niya naman yun yun ay kanyang meron siyang karapatan na magsalita ng mga ganyan-ganyan, opinion niya yun. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag nakasama mo isang tao at saka mo lang makikilala yung tunay na ugali. And then, hindi ko bibigyan ng second chance ang mga bata kung hindi naging mabuti sa akin. At hindi nila ako pinakitaan ng mabuti. Pero sila po ang nagpakita ng maayos at nagpakita ng respeto sa akin. Kaya nararapat silang bigyan ng second chance na wala naman silang naging kasalanan. So, yun po. Thank you so much po mga amigo at paalam. Ingat po mga amigo at God bless.